Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7431-7450. Kabanata 7431. Pagmamasid sa banal na liwanag. Nanginginig na tanong ni Cosimian, ano? Ano yun? Naikuyom ng mahigpit ni Stavros ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay naging mataimtim, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nakaramdam siya ng matinding pagkakilala mula sa liwanag. Natigilan ang dalawang panig. Nagsimulang manginig ang lahat sa kanilang paligid sa ilalim ng kumakalat na ningning. Ang mga bundok, mga halaman, mga hayop, at mga paglilinang ay lumitaw na parang narinyon na may malaking sigla. Hindi pwede. Bumulong si Stavros, ang kanyang mukha ay napalitan ng hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang banal na liwanag na kumakalat. Tila ang Soramsia ng Wait Arapath ay bumaba sa kanila. Nagsimulang lumiwanag ang dating nasirang templo ng Goyoan. Ang bawat ladrilyo, baldosa, haligi, at sinag ay naibalik. Sa isang iglap, isang napakagandang templo, na kumikinang sa kamahalan, ay tumayo sa kinalalagyan nito. Ang nagpagulat kay Cosimian at Stavros ay ang bagong restore na templong ito, na dating kilala bilang Goyoan Temple, ay ginawang templo ng buhay at kamatayan. Biglang bumalot sa lahat ang mabilis na kumakalat na banal na liwanag. Sa isang iglap, ang mga powerhouse na ito, na handang lumaban hanggang kamatayan, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakaluhod sa ere, pinigilan hanggang sa puntong hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Lumingon si Stavros sa kanyang nakatipon na grupo, ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Bakit ka lumuluhod? Paano kung masamang sorcery iyon? Nawalan na ba kayong lahat? Isang babae ang nagmamadaling sumagot, kahit na kulang tayo sa kaalaman, matutukoy natin iyon bilang ang kataas-taasang daang sinag. Sa presensya nito, sino ang maglalakas loob na tutulan ito? Nanginig si Stavros sa paghahayag. Ang kataas-taasang daan na ningning. Tama siya. Nararamdaman ko ang hindi maikakailang presensya nito, na kayang sugpuin at irinyo ang lahat. Gayunpaman, ang paghahayag na ito ay tila mas mabisa at sagrado kaysa sa nakita ko noon. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, nakita niya si Cosimian na magalang na nakaluhod sa kawalan, naliligo sa sagradong ningning. Nakaluhod din sila. Sumigaw si Stavros na nakakuyom ang mga kamao, hindi pwede ito. Hindi maaaring makabisado ni James ang 49 Taoisms. Paano siya naging Supreme Path? Ang Wait Arapath lang ang maaaring maging Supreme Path. Pwedeng siya lang. Isang nakakatakot na lilang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Stavros, sinusubukang pigilan ang liwanag na pumuno sa kalangitan. Gayunpaman, ang kanyang mga depensa ay agad na nabasag. Si Stavros ay umubo ng dugo at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Na may bahid ng dugo ang mga labi, umungal siya ng mapanghamon, tumanggi akong tanggapin ito. Hindi ikaw ang totoong Supreme Path. You can't be. Bago pa siya makatapos, isang napakalaking figure ang lumitaw sa loob ng nagniningning na banal na liwanag. Pagkatapos, isang malakas at makapangyarihang boses ang lumabas sa figure nito. Tumanggi ka pa rin bang tanggapin ang katotohanan, Xavion? Si Stavros ay nanginginig ng hindi mapigilan matapos marinig ang pangalan ng kanyang Soramsia. Ikaw ba talaga, James? Boom! Isang makinang nakidlat ang bumulalas mula sa langit, na naputol ang mga kamay ni Stavros. Sa pag-iyak, namilipit ang mukha ni Stavros sa sakit. Ikaw, dahil ikaw ang Supreme Path ngayon, paano ka makakapaghiganti para sa iyong mga personal na paghihiganti? Boom! Ang isa pang malakas na pagsabog ay umalangaw-ngaw, at isang kulog ang tumama sa ulo ni Stavros. Siya ay natatakpan ng matinding pinsala at namimilipit sa matinding paghihirap. Muling umalangaw-ngaw ang ethereal voice. Binigyan kita ng higit sa isang pagkakataon. Gayunpaman, nananatili ang iyong katigasan ng ulo at kataksilan.
Ang pagnanais para sa kapangyarihan ay bumibihag sa iyong puso. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon ng Path Emperor at manatili sa Zymergy. Sa nanginginig na boses, si Stavros ay nagsusumamo ng desperadong, hindi. Sumuko ako. Handa akong maglingkod sa ilalim ng iyong utos. Mangyaring bigyan ako ng isa pang tsa. Bago pa siya makatapos, tumama ang 3 pang kidlat, dahilan para sumabog siya sa kalagitnaan ng hangin. Kasunod nito, lumitaw ang isang kamao na soul energy ball mula sa pagsabog. Cosimian shouted urgently, "Don't let his soul escape, James." Sumagot ang ethereal voice, "Hayaan mo siya. Babalik siya sa pinanggalingan niya." Pagkatapos ng muling pagsilang, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung susuko siya sa kanyang pagnanais para sa kapangyarihan muli. Hindi na kailangang makialam pa. Ang napakalaking figure ay pamitik sa kanyang daliri, at isang maliwanag na liwanag ang pumaligid sa soul energy, na pinalabas ito mula sa 49 na langit. Nang nasaksihan ito, ang grupo sa likod ng Stavros ay nanginginig sa takot, natatakot na huminga. Ang mga naghahanap ng landas ay maaaring manatili at maunawaan. Ang mga sumasalungat ay dapat umalis sa wala. Iniwan ang mga salitang ito, B.O.1 ang figure ay dahan-daang naglaho, sumanib sa nagniningning na banal na liwanag. Naabutan ni Cosimian at nagmamadaling umupo na naka-cross-legged, saka pumikit. Kasunod ng kanyang halimbawa, ganoon din ang ginawa ng lahat ng naroroon, nakaupo na nakakross sa kawalan. Sa ilalim ng yakap ng banal na liwanag, sila ay nabinyagan. Ang kanilang sama ng loob at masasamang pag-iisip ay lumitaw at naglaho. Ang banal na liwanag ay lalong kumalat, unti-unting tumagos sa buong 49 na langit. Nang makarating ito sa gilid ng rehiyon ng Jodat, bigla itong huminto. Mula sa banal na liwanag, lumitaw ang spectral primordial spirit ni James. Sa paghakbang niya sa rehiyon ng Jodat, nagsimulang manginig ang buong lugar. "Pinapatawag mo ako." Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong Jodat region. Gayunpaman, walang tugon, na parang walang bumisita sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7432. James's primordial spirit ay iniskan ang paligid. Nang siya ay gagawa ng isa pang hakbang pasulong, ang isang stream ng nothingness aura ay natipon sa isang napakalaking kulay abong bagyo sa walang laman sa unahan. Isang stream ng innate energy ang agad na bumaril mula sa mabilis na umiikot na bagyo, na sinamahan ng hindi mabilang na purple-red spear na nababalot ng nakakatakot at marahas na enerhiyang nakamamatay. Nang walang kurap, nanindigan ang primordial spirit ni James. Habang umaatake ang innate energy, isang nakasisilaw na banal na liwanag ang bumalot sa kanya, bumaril pataas upang bumuo ng napakalaking hadlang. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa Jodat region habang ang mga sibat ay bumangga sa hadlang. Ang mga sibat ay sumabog sa impact. Ang mga nagresultang shockwaves ay lumikha ng isang umaalulong na hangin at isang bagyo ng kidlat. Lumakas ang bagyo, na nagpapataas ng lakas ng innate energy. Nagpaputok ito ng mga makakapal na sibat na may halong ungol na espiritu. Sumimangot ang primordial spirit ni James, itinaas ang kanyang kamay, at pinakawalan ang isang makulay na dragon na nakipagsagupaan sa innate energy, ang parehong puwersa ay nagkulong sa isang matinding standoff. Sa pamamagitan ng pagyakap sa landas, ang puso ng isang tao ay nakakamit ng kaliwanagan. Mukhang nalampasan mo na ang Wait Arapath, na nagmula sa 49 na Taoisms, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa bagyo. Nanatiling tahimik si James habang winawagayway ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang makulay na phoenix. Matapos magpakawala ng malakas na sigaw, sumugod ito patungo sa bagyo. Boom! Isa pang pagsabog ng innate energy ang sumabog mula sa cyclone, na nakipagsagupaan sa phoenix. Sinabi ng mahiwagang powerhouse, "Wala ka bang 9 treasures of nothingness? Bakit hindi mo gamitin ang mga ito? Napakasayang." Sa halip, naghakas ka ng ganoong magarbong ngunit walang kwentang pag-atake. Hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng pagiging controller ng Health Realm. Biglang, isang alon ng malakas na Waltraud power ang lumabas mula sa bagyo at humamped sa harang ni James. Boom! 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 Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, nabasag ang harang.
Ang primordial spirit ni James ay napilitang umatras. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit, nagulat na si Morgoth ay naging napakalakas. Pinag-isipan niya, nilaman ba ni Morgoth ang dalawang Kailoros gods of nothingness, sina Quintinus at Amos? Hindi ba siya magiging invincible kung babalik siya sa Void World ng Xanadu Realm at lalamunan ang iba pang Kailoros gods of nothingness? Ang mayabang na boses ni Morgoth ay nanggaling sa bagyo. Pahiram muna sa akin ng Jodat region. Kailangan ko ng mas maraming oras para maghanda. Huwag mag-alala, lahat ng nasa labas ng Zyrisha Gate ay sa iyo. Hindi ako makikialam. Bahagyang napabuntong hininga si James. Isa sa tingin mo ba nagpunta ako dito para dito? Natawa si Morgoth, aside from them okay. Rehiyon ng Jodat, ang iyong kataas-taasang path radiance ay nakarating na sa bawat sulok ng 49 na langit. Ayokong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Umiling si James. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ganun ba kahirap makita ka? Mayabang na sabi ni Morgoth, makikita mo ako kung kaya mo akong talunin. Ang kailangan mo lang ay ang lakas para gawin iyon. Naguguluhan si James. Kaya sumang-ayon man ako o hindi, kukunin mo ang rehiyon ng Jodat. Morgoth. Natatawa, tama na. Naging mas matalino kapag katapos mong maunawaan ang 49 na Taoism at maging ang Supreme Path. I'm informing you kasi magkaibigan tayo. Hindi ko lang hihiramin ang rehiyon ng Jodat kung iba ako. At saka, hindi na ako mag-abala pang ipaalam sa iyo bago kunin ang lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7433. Nakikinig sa mga salita ni Morgoth, bumantong hininga si James. Parang ang tagal na niyang hindi sinipa at naging mayabang. Ang banal na liwanag sa likod ni James ay umikot at bumuo ng maraming salitang landes, na umiikot sa kanyang ulo. Bulalas ni Morgoth, "Oh, gusto mo pa bang lumaban? Hindi ako magpapakita ng awa sa pagkakataong ito." Nang matapos siyang magsalita, isang nakasisilaw na banal na liwanag ang bumungad mula sa mga salitang landes, at dumiretso sa kulay abong bagyo. Boom! Napaatras ang bagyo. Bumangga ito sa Zyrisha Gate at tumalbog. Ang spectral primordial spirit ni James ay unti-unting naging matatag at lumayo sa banal na liwanag. Habang patungo sa kanyang direksyon ang bagyo, ibinaba niya ang kanyang paa at sinipa ito. Ang bagyo ay pinadalang lumipad patungo sa Zyrisha Gate at muling bumangon. Ngumiti ng kakaiba si James, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay, nagpadala ng isa pang banal na liwanag upang hampasin ang bagyo. Ang pag-ikot ay paulit-ulit ng ilang beses, na ang bagyo ay nagpabalik-balik sa pagitan ni James at ng Zyrisha Gate. Ang mabigat na bagyo ay mabilis na nawala at lumiit sa isang sukat na hindi mas malaki kaysa sa isang football. Mapilit na sinabi ni Morgoth, "Stop. Stop it. Magkaibigan tayo, di ba? Paano mo ako paglaruan ng ganito? Sinusubukan mo bang patayin ako?" Hindi siya pinansin ni James. Muli niyang ikinaway ang kanyang paa sa bagyo, ngunit kalahati lamang ng kanyang lakas ang ginamit sa pagkakataong ito. Ang kulay abong bagyo ay sumabog, at isang gulong-gulong figure ang nahulog mula rito. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya sa isang palasyo sa loob ng rehiyon ng Jodat. "Papatayin mo ako," sigaw ni Morgoth, nayuyugyug ang magulo niyang buhok habang tumatayo. "Imposible. Ito ay isang ilusyon. Isa ka lamang primordial spirit. Paano ka magkakaroon ng ganoong lakas? Matagal ka nang namatay kung hindi ako nagpakita ng awa, ha?" Bigla siyang natahimik matapos makitang hindi na spectral figure si James kundi the real deal. Tumalon si Morgoth na parang nakakita ng multo. "Teka, ano? Kailan ka lumabas? Hindi ba dapat nasa Huye Palace ka?" Tiningnan ni James ang gulat na ekspresyon ni Morgoth at nakangiting nagtanong, "Gusto mo pa bang hiramin ang Jodat region?" Nawalan ng masabi si Morgoth. Nag-isip siya saglit, saka tumawa ng awkward, "Nagbibiro lang ako. We're friends, so you should know." "Hindi yan ang sinabi mo kanina lang," putol ni James sa kanya. Napabuntong hininga si Morgoth. Oo, medyo mayabang ako, pero alam mo kung ano ako. Kaya kung hindi lumabas ang one, sa tingin mo maaari mong i-bully ang primordial spirit ko?" Tanong ni James habang dahan-daang lumalapit sa gilid ng Jodat region. "Sa tingin mo ba clone ang primordial spirit ko at iba sa akin,
Nagmamadaling winagaway ni Margaret ang kanyang kamay. Hindi, syempre hindi. What I mean is, putol ni James, alam ko. Isa kang Diyos na pinahahalagahan ang kagandahang asal. Talagang naging bastos ang pagbisita ko sa anyo ng aking primordial spirit. Napagtanto ko ang aking pagkakamali at dumating ng personal. Itutuloy ba natin ang spar? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7434. Nakikitang sisalakay muli si James, nagmamadaling iwinagayway ni Morgoth ang kanyang mga kamay at umatras. Hindi, wala na. Tama na ang pakikipaglaban. Ang Health Realm ay iyong teritoryo ngayon, na ginagawa kang walang talo dito. Kahit na manalo ka, hindi ito magiging patas na laban. Ayoko nang makipag-away. Nasa iyo kung hihiramin mo o hindi ang rehiyon ng Jodat. Baka hayaan mo na lang akong gumamit ng maliit na sulok malapit sa Zyrecia Gate. Magkapatid kami sa hirap at ginhawa. Marami kang magagawa para sa akin, tama ba? Inikat ni James ang kanyang mga mata sa biglaang pagpapakumbaba ni Morgoth, isang malaking contradiction sa kanyang dating pagmamataas. Napabuntong hininga si Morgoth. Hindi ako makakabalik sa Void World ng Xanadu Realm, James. May business pa ako dito. Hindi mo kailangang mag-ingat sa akin. Naintindihan mo na ang 49 Taoisms at naging pinuno ng Health Realm. Hindi ako katugma sa iyo dito at hindi ka maaaring magdulot ng maraming problema. For the sake of our friendship, putol ni James. Tama na. Huwag mo akong bigyan yan. Dapat kong malaman kung ano pa ang sinusubukan mong makamit sa Health Realm. Talagang nag-aalala si James sa mga plano ni Morgoth. Bilang bagong pinuno ng Health Realm, marami siyang mga responsibilidad, kabilang ang paglilinis ng gulo na iniwan ng Wait Arapat at ng Five Path Emperors. Hindi man lang siya nakahanap ng oras para hanapin ang asawa. Mas nakakapagod kung dadagdagan pa ni Morgoth ang mga problema niya. Nang makita ang pagbabantay ni James, napabuntong hininga si Morgoth. Ito ay dapat na maging isang sorpresa, ngunit sa palagay ko kailangan kong sirain ito ng maaga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap sa kawalan. Tapos may isang magandang babae ang tumabi sa kanya. He wrapped his arm around her and said excitedly, "My main purpose is to hold our wedding." Agad naman siyang siniko ng babae sa sikmura na ikinangisi ni Morgoth. Sandaling natarante si James. Tumingin siya kay Morgoth, na tila nagbibiro, pagkatapos ay lumingon sa babae na may gulat na ekspresyon at nagtanong, "Ikakasal na kayong dalawa?" Tumawa si Morgoth, "Syempre. Magiging asawa ko na siya, Arg." Bago pa man siya matapos magsalita ay sinuntok siya ng babae dahilan para lumipad siya sa di kalayuan. Malungkot niyang tiningnan si James at sinabing, "Binabati kita sa pagiging Supreme Path, pinuno ng Health Realm. Nakakalungkot na hindi ako makatabi o makasama ka ng walang tulog. Malapit na akong maging asawa." Napaluha siya, saka inabot para panasan ang mga iyon. Tulala siyang tinitigan ni James, puno ng gulat ang mga mata nito. Bumalik si Morgoth at agad na nag-aalalang nagtanong, "Ano ang mali? Anong nangyari? Masama ba si James sa'yo? Sabihin mo sa akin, at lalabanan ko siya kung kailangan ko." Lalo siyang umiyak sa mga bisig ni Morgoth. Iritadong sabi ni James, "Pinaglalaroan ba ninyo akong dalawa?" Natarantang tinitigan siya ni Morgoth. Tumigil sa pag-iyak ang babae at inangat ang ulo. "Nagsasabi ako ng totoo, mahal ko. Hindi na kita kayang mahalin. Ako ay nanumpa na maging alipin ng sinumang nakabihag kay Quintinus at ipaghiganti ang aking dalawang amo. Nakipag-usap si Morgoth kina Quintinus at Amos, kaya kailangan kong." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7435. Nabulunan ng hikbi si Harper, nakasandal sa dibdib ni Morgoth. Natarante si Morgoth, niyakap ng mahigpit si Harper, at tinapik ang likod nito. "Ayos lang, huwag ka nang umiyak. Kami ang tunay na soulmate. Pakikitunguhan kita ng maayos. Tigilan mo ang pagsasabi na isa kang alipin. Huhulihin natin ang masasamang tao at aalipinin natin sila. Hihilingin namin kay James na bigyan kami ng daan-daang milyong mga banal na nilalang bilang dot." Nang makita ang kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal, walang magawa si James. "Sige, sapat na. Tumigil ka sa pakikipaglaro sa akin.
Dapat kayong dalawa ay bumalik sa Zyrisha Gate at magpakasal sa Void World ng Xanadu Realm. Itigil mo na ang pagpapakita ng pagmamahal mo sa harapan ko. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni James ang kanyang kamay at tinawag ang isang malawak, banal na aura. Nang makitang magseryoso na si James, nagmamadaling itinigil ni Morgoth at Harper ang kanilang pagganap, na kinakawayan ng galit ang kanilang mga kamay. Hindi, nagbibiro lang kami. Handa pa rin akong samahan ka, mahal ko. No fair, James. You're allowed to have a wife but won't let me have one. Sa panunood ng mapaglaro nilang pagbibiro, biglang nawala ang divine aura na ipinatawag ni James. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Perfect match kayong dalawa. Nagkatinginan sina Morgoth at Harper, saka tumawa. Dahan-daang lumapit si James sa kanila, saka sila tinitigan ng seryoso. Nagdesisyon na ba kayong dalawa? Nagpalitan ng tingin ang dalawa, saka mariin na tumanggo sa kanya. Nakangiting sabi ni James, sige. Sa kanyang personalidad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ay bully siya. You have my sincere blessing if you two really are to become a pair. Gayunpaman, hindi pinag-uusapan ang pagkakaroon ng daan-daang milyong alipin bilang dot. Pinandilatan ni Morgoth si James na hindi nasisiyahan. Ikaw ang pinuno ng Health Realm at ang bagong Supreme Path. Higit pa rito, para kang pamilya ni Harper. Dapat may ireregalo ka sa amin dahil ikakasal na tayo. Kinawayan ni James ang kamay, saka tumingin kay Harper. Hindi lang siya parang pamilya sa akin. Ako rin ay alagad niya. Paanong hindi ko siya maibibigay kung ikakasal na siya? Agad na lumuha ang mga mata ni Harper, naantig sa sinabi ni James. Nag-aalalang tanong ni Morgoth, so ano ang ibibigay mo? Paano ito ihahatid? Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang tinamaan ang kanyang ulo ng ilang beses, at tumakbo siya palayo habang nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Samantala, tumingin si Harper kay James, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mas nasiyahan ako na kinikilala mo pa rin ako bilang iyong guro. Hindi ko kailangan ng iba. Napangiti si James at sinabing, no, a gift is a must. Hindi natin hahayaang tingnan tayo ni Morgoth. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7436. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth sa gulat. Ano ang ibinibigay mo sa akin? Walang maraming bagay na maaaring magpahanga sa akin. Mabilis siyang napatahimik ng mabagsik na tingin ni Harper. Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at isang banal na liwanag ang bumalot sa buong rehiyon ng Jodat. Ang 9 na banal na templo ng rehiyon ng Jodat ay bumangon sa kalangitan at umikot. Nagtatakang nakatingin sina Morgoth at Harper. Ang 9 na banal na templo ay nakahilera sa isang hilera ngunit nahati sa 3 grupo. Itinuro ni James ang kawalan, at ilang dosenang mga templo ang lumitaw, na nag-uugnay sa 9 na banal na templo upang bumuo ng isang nakasisilaw at makulay na pattern. Ang mga templo ay bumuo ng isang puso, naglalabas ng mga nakasisilaw na ilaw. Napakaganda at maluho ang eksena. Buksan. Sigaw ni James at ibinuka ang mga kamay. 2 banal na liwanag ang kumalat sa buong Jodat region, na bumubuo ng isang hadlang sa mga gilid nito. Sa ilalim ng banal na liwanag, isang magandang lupain ang lumitaw sa loob ng hadlang. Pinagmasdan ni Harper at Morgoth ang pagbabago ng tanawin bago ito tumira. Tumingin sila sa paligid at nalaman na ang rehiyon ng Jodat ay naging isang napakagandang paraiso. Napabuntong hininga si Harper, wow! Ito ba ang kapangyarihan ng pinuno ng Health Realm? Magagawa mong baguhin at hubugin ang anumang espasyo kung gusto mo. Umiling si Morgoth sa hindi makapaniwala, hindi. Ito ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay kanyang regalo para sa iyong kasal. Pinandilatan niya ng selos si James. Napakasungit mo James. Pahihiraman mo sana ako saglit sa Jodat region. Ngayon ay ibinibigay mo ito sa iba. We're supposed to be good friends. Paano mo ito magagawa sa akin? Binawi ni James ang kanyang mga braso at nagpakita ng isang masamang ngisi. Naramdaman ni Morgoth ang isang nakamamatay na aura mula sa gilid. Nilinggan niya ito at sinalubong ang tingin ni Harper. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad at mabilis na sinubukang makatakas. Gayunpaman, nahawakan na ni Harper ang kanyang tenga. Sorry, mahal. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Anong ibig mong sabihin noon?
Mariin siyang tinitigan ni Harper, hinayla ang tenga niya. Sigaw ni Morgoth at winagayway ang kanyang kamay. Wala akong sinasadya. Wala talaga. Tanong ni Harper, ano ang ibig mong sabihin na ibinibigay niya ito sa iba? Napaawang ang mga labi ni Morgoth sa sakit, at ipinaliwanag niya, hindi, isang nagsalita ako ng napakabilis, tinuro niya si James at inalis ang sisi. Kasalanan niya ito, sinadya niya, pinatayo niya ako, napakasama niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7437. Kasalanan ng landas, kasalanan ng rehiyon ng Jodat. Kasalanan ito ng Heart Temple. Arg. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, itinulak siya ni Harper sa lupa at sinimulan siyang bugbugin. Maya-maya, inayos ni Harper ang magulo niyang buhok, ngumiti, at tumingin kay James. Nahihiyang sinabi niya, masyadong mahal ang regalo mo. Masama ang pakiramdam kung tanggapin ang isang bagay na napakahalaga. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Kung masama ang pakiramdam mo, maaari ko itong ibigay sa iba. Mabilis na umiling si Harper. No, what I mean is, I'll accept it. Kung hindi, malulungkot ka. Natigilan si James. Tumayo si Morgoth, ngumisi, at sinabing, syempre, dapat mong tanggapin ito. Kung siya ang aking disipulo, hihilingin ko ang kalahati ng Health Realm. Walang sinabi si James kundi iniunat ang dalawang daliri at itinuro ang Heart Temple sa langit. Isang sinag ng banal na liwanag ang sumikat, na nagukit ng ilang malalaking salita sa plaque bago ang Heart Temple. Historia Palace, bulong ni Harper, saka biglang lumingon kay James. Ano ang ibig sabihin nito? Kumunat ang noo ni Morgoth at nagtanong, oo. Ang pangalan ng asawa ko ay Harper. Ang Historial Palace ay kung saan nililinang ang daan ng Waitara. Bakit mo ito ilalagay dito? Inilibot ni James ang kanyang mga mata kay Morgoth. Marunong ka bang magbasa? Historia Palace ang tawag dito, hindi Historial Palace. Natigilan si Morgoth sa sagot nito. Sinabi ni James, sa Genesis Worlds, nilikha mo ang kapangyarihang pangkasaysayan at hinangaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Karapat-dapat ka sa titulong Historial Goddess. Ngayong ako na ang pinuno ng Health Realm, mayroon akong kapangyarihan na gawing Diyos ka. Iginagawad ko sa iyo ang titulo ng Supreme Historial Goddess ng Jodat Region, isang first-ranked deity. Itatalaga ka sa Jodat Region, at ang Historia Palace ay magiging dojo mo. Habang nagsasalita, inabot ni James si Harper at hinagis si Waltraud Light papunta sa kanya. Napapaligiran ng makapangyarihang puwersa, ibinuka ni Harper ang kanyang mga braso at dahan-daang umakyat sa hangin na may matinding pananabik. Unti-unti siyang nag-transform, na nakasuot ng purple gold robe at black and white jade belt. Ang Toval.net na mag-ara ang pulang balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat ay naglabas ng napakalakas na aura. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth at napabulalas, wow! Naging Diyos ka na talaga. Mayroon ka pang 25 tassel na korona. Itinaas ni Harper ang kanyang tingin at tumangala sa korona sa kanyang ulo. 25 hanay ng mga tassel ang nakasabit sa kanyang korona, bawat isa ay may 49 na brilyante na nagniningning ng maliwanag. Sa sumunod na segundo, biglang binawi ni Harper ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na Waltraud Light ang tumama sa kawalan. Isang napakalaking bagyo ang nabuo sa kawalan, sumisipsip sa milyon-milyong universo sa kanilang paligid. Napabulala si Morgoth, wow! Kahanga-hanga ito. Kahit na ang Waitara Path ay walang ganoong kaluwalhati siyang presensya. Biglang nagtanong si James, nakapili ka na ba? Nagmamadaling tumango si Harper. Gusto ko ito. Kalmadong ngumiti si James at nag-wave ng kamay. Ang bagyo ay mabilis na lumiit, na bumubuo sa isang hugis disk na banal na liwanag. Bumaba ito para umikot sa likod ng ulo ni Harper, binalot ang kanyang buong katawan. Ang kanyang presensya ay napakasagrado na nagbigay inspirasyon sa pagsamba. Sumunod, nagpatawag si James ng libu-libong bola ng enerhiya, na inuutusan silang umikot sa paligid ng Harper. Sabi ni James, pumili ka ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7438. Morgoth, ano ito? Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa kanyang tanong. Si Harper ay abala sa pagpili mula sa mga bola ng enerhiya habang si James ay mahinahong naghihintay sa kanya. Ito, maya-maya,
Biglang kumuha si Harper ng umiikot na energy ball at dinurog ito. Agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang malaking kutsilyo na may nakakasilaw na liwanag. Nanginginig sa gulat ang mga mag-aaral ni Morgoth. Natigilan din si James. Ikinaway ni Harper ang malaking kutsilyo at buong pagmamalaking sinabi, sa pamamagitan nito, kaya kung ay bully si Morgoth araw-araw. Wala ba siyang demonic body? Dapat ay kaya ko siyang tadteren gamit ang kutsilyong ito. Sa sandaling magsalita siya, ang rehiyon ng Jodat ay nanginag, na tila nagalit sa lakas ng kutsilyo. Nakaramdam ng panginginig si Morgoth at sinabing, Nataranta, teka, ano? Gusto mong gamitin ito laban sa akin? Tumawa si James, I also think that's a little inappropriate. After all, you're a beautiful woman. It would be weird for you to swing around a huge knife. Dinala ni Harper ang malaking kutsilyo sa kanyang balikat at sinabing, hindi, gusto ko ito. Maaari kong putulin ang aking mga kaaway gamit ito. Tamang-tama ito sa aking panlasa. Biglang natahimik si Morgoth. Tumanggaw si James at tumawa, basta masaya ka. Habang nagsasalita, winawagayway niya ang kanyang kamay at binawi ang ibang energy balls. Nang makitang hindi siya pinansin ni James at tapos na siya sa pagbibigay, si Morgoth ay naging unsayol.net sa Finnoveltent na lahat, James. Oo, tumanggaw si James. Tinitigan siya ni Morgoth at ngumisi, hindi mo ba naisip na may nakalimutan ka? Nagkibit balikat si James at inosenteng sinabi, nope. I'm done. Lumitaw si Morgoth kay James sa isang iglap. Nagpapanggap ka bang hindi mo nakikita ang gwapo mong kaibigan na nakatayo sa harapan mo? Ginawa mong Diyos ang aking kasintahan ngunit tretuhin mo ako na parang manipis na hangin. Wala ka bang anumang maibibigay sa akin? Natalo mo kaya si Xanthopus, nakapasok sa Historial Palace at naaga ang Health Realm ng napakadali nang hindi ko napigilan sina Quintinus at Amos. Pinigilan ko sila, hinahayaan kang makitungo sa diwa ng Wait Arapat at maunawaan ang 49 na Taoism. Lalong lumakas ang volume ni Morgoth, at ang kanyang mga kilos ay naging mas exaggerated habang ipinapahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Palagi akong unang kandidato kapag kailangan mo ng isang matitinding trabaho. Pero, palagi akong nakakalimutan kapag nagbibigay ka ng mga reward. Lumapit si Morgoth kay James at sumirit, kahit na magkaibigan tayo ay hindi dapat gumagawa ng libreng paggawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7439. Kahit na wala akong pagnanasa at mapagbigay, dapat mo pa rin akong ipakita ang pagpapahalaga. Kahit na may inalok ka sa akin at tumanggi ako, pakiramdam ko ay sulit ang aking pagsisikap. Hindi mo ba naisip? Humalaklak si James habang pinagmamasdan si Morgoth na parot-par ito na galit. Naiinip na iwinagayway ni Morgoth ang kanyang kamay. Say something. Alam kong hindi ka maramo o walang hiya na tao. Hindi sana kita naging kaibigan kung hindi. Bagamat karaniwan akong walang pakialam at hindi inaasahan na gagantimpalaan mo ako, ang pagbibigay sa akin ng status ay nagpapakita kung gaano ako kahalaga sa iyo. At least, dapat bigyan mo ako ng titulo. Gustuhin mo man o hindi, dapat mayroon ako ngayon. Huminga ng malalim si James, tumingin sa kanya ng may pagkukunwari, at nagtanong, tapos ka na ba? Oo, it's your turn to give me an explanation, galit na sabi ni Morgoth, handang magsimula ng away. Tumingin si James kay Morgoth at ngumiti. Gusto mong mag-settle ng accounts. Reward for merit and punish for faults, right? Okay, let's do it. Natatandaan ko na magkaaway tayo noong una tayong nagkita. Ang pira-pirasong kaluluwa ay nagmamay-ari ng anak ko at pinilit tayong lumaban sa isa't isa. Do you think that's a merit or fault? Natigilan si Morgoth sa kanyang sinabi. Inilagay ni James ang kamay sa likod niya at nagpatuloy, pagkatapos noon, naakit ka ni Yeria at tinulungan siyang makatakas sa Zymergy. Paano ang pangyayaring iyon? Agad na nakipagtalo si Morgoth. Paano mo ako masisisi dyan? Inayos mo na mangyari ito upang makita kung anong puwersa ang nasa likod niya. Kumilos lang ako ayon sa iyong plano. Tanong ni James, pero maganda ba ang ginawa mo? Nawalan ng masabi si Morgoth. Tinuro siya ni James at nagpatuloy, tapos, noong pumasok tayo sa Great Historial Land, sino ang nagtangkang lumunin ang aking mga anak sa homeroom?
Hindi mo ba naaalala kung sino ang tumulong sa iyo na makuha ang iyong pangunahing katawan at pinahintulutan kang lumunin ang gate ng nguya ni Emperor Stavros upang maipanganak muli? Umawang ang mga labi ni Morgoth, ngunit hindi siya makapagsalita bilang tugon. Dahan-daang nilapitan ni James si Morgoth at sinabing, sa 49 na langit, sinabi ko sa iyo na huwag pumatay ng walang pinipili. Nakinig ka ba? At saka, inilihim mo sa akin ang iyong tunay na pagkatao. Paano mo ito ipapaliwanag? Nakonsensya si Morgoth, Bamulong, ako. Wala ba akong nagawang mabuti? Nagdulot lang ba talaga ako ng gulo? Tumanggo si James at sinabing, nakagawa ka rin ng mabuti. Gayunpaman, mas marami ka bang nagawang mabuti kaysa masama? Tinitigan ni Morgoth si James nang walang imak, hindi makasagot. Sampin si James, higit pa sa lahat ng ito, may mga mata ka kay Harper. Maswerte ka na nagtagumpay ka at nakakuha ka ng magandang bargain. Tingnan mo ang iyong sarili. Isa kang duwag, hindi maganda ang hitsura, at walang karunungan sa kultura. Kahit na isa ka sa 10 kabanalan na nagmula kay Zereos, hindi mo maaaring linangin ang iyong sariling Taoism. Ano nga ba ang mayroon ka bukod sa uhaw sa dugo, kalupitan, at masamang reputasyon? Inikot ni James si Morgoth at tinanong, gayunpaman, gusto mo pa rin ng dote mula sa amin. At ang maging mata ko at humingi ng kalahati ng Health Realm. Deserve mo ba? Nanginginig si Morgoth, tahimik na tinanggap ang kanyang pangungutya. Sinadya ni James, but if you really want a title, I'll grant your V. What do you think about the King of Trouble? Is that title to your liking? Agad namang nagtaas ng ulo si Morgoth. Hindi, masyadong negatibo iyon. Hindi ba pwedeng may iba pa ako? Nakangiting tanong ni James, so title lang ang gusto mo. Hindi ka na ba interesado sa Xanadu Realm? Natigilan si Morgoth sa kanyang sinabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7440. Titigan ni James si Morgoth at sinabing, bibigyan kita ng oras para pag-isipan ito. Maaaring mahirap malaman ito gamit ang iyong katalinuhan, kaya dapat kang humingi ng tulong sa iyong asawa. Mataimtim na itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at sumagot, hindi iyon kakailanganin. Kaya kung pumili ng sarili ko. Ngayong mayroon na akong Harper, wala na akong pakialam sa Xanadu Realm. Gayunpaman, kailangan ko pa ring maghiganti at ibalik ang aking dignidad. Napakunot ang noo ni James sa sagot niya. Palaging nakikita ni Morgoth bilang nakakatawa, mapusok, at uhaw sa dugo. Gayunpaman, ipinakita niya ang isang ganap na kakaibang bahagi ng kanyang sarili sa sandaling iyon. Sa ilalim ng kanyang nakakatawa at brutal na panlabas, marami siyang pagdurusa at paghihirap. Nakatitig kay Morgoth, ikanaway ni James ang kanyang kamay at ini-teleport si Harper sa Historia Palace. Pagkatapos, umupo siya ng naka-cross-legged at nagpatawag ng garapon ng Chaos Absinthe sa harap ni Morgoth. Natural, kumuha siya ng isa pang garapon para sa kanyang sarili at nagsimulang uminom. Sabay-sabay na pinalibutan sila ng isang engranding formation. Matapos matigilan sandali, mabilis na naunawaan ni Morgoth ang sitwasyon. Dinampot niya ang garapon ng Chaos Absinthe sa harapan niya at isinubo iyon. Sabi ni James, hindi libre ang may Chaos Absinthe. Pagkatapos mong inumin ito, kailangan mong sabihin ang totoo. Ngumisi si Morgoth at inilapag ang garapon. Tinulungan ko ang aking asawa na makakuha ng isang mahalagang regalo at nakakuha pa ako ng isang garapon ng Chaos Absinthe. Sulit ito. Tawa siya ng tawa sa matalim na titig ni James. Nagdilim ang mukha ni James. Huwag kang masyadong makulit. Napabuntong hininga si Morgoth at umiling. We're friends who have been through thick and thin. Ano ang tawag dito? Matalik na kaibigan. Kusang sumagot si James. Tumingin si Morgoth kay James at sinabing, tama. Magkaibigan tayo. Dapat tayong magtiwala at tumulong sa isa't isa sa mga oras ng kagipitan. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa akin na naging dahilan ng aking pagpupursige sa paghihiganti, ngunit alam kong makikialam ka para subukang tulungan ako. Sa iyong pagkatao, hindi ka mag-i-effort at ipaglalaban mo ako hanggang kamatayan. Nagsalubong ang kilay ni James sa sinabi niya. Tumingin si Morgoth kay James at sinabing, but we're not strong enough yet. Magpapabigat lang ito sa iyo at mahahati ang iyong focus kung sasabihin ko sa iyo. Ikaw lang ang naging supreme path,
at may isang buong gulo sa Health Realm na haharapin. Higit pa rito, ang Lear Tribulation ay hindi pa neresolba, at ang Sorim Sea ng Wait Arapat ay maaaring bumalik sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, dapat ay nasa dilema ka kung pagsasamahin ang dalawang halves ng Yin Governor. Sa palagay ko, ang iyong pangunahing prioridad ay dapat na magtatag ng mga panuntunan para sa Health Realm, pagkatapos ay ibigay ang mga Diyos na mergy at lumikha ng iyong hierarchy. Sa paggawa nito, magkakaroon ng kaayusan ang Zymergy, at unti-unting babalik ang kapayapaan. Kailangan mong patatagin ang Health Realm para magkaroon ng lakas na harapin ang Sorim Sea ng Wait Arapat at magkaroon ng kapayapaan. Tumingin si James kay Morgoth ng may bagong paggalang. Si Morgoth, na kadalasang bulgar at mayabang, ay nagkaroon ng gayong maislan na pag-iisip. Kahit na hindi siya makalikha ng sarili niyang Taoism, naiintindihan niyang mabuti ang mga problema ng Health Realm. Higit pa rito, palaging inuuna ni Morgoth ang mga isyu ni James. Gayunpaman, natitiyak ni James na hahatakin siya ni Morgoth sa kanyang planong paghihiganti ng walang pag-aalinlangan kung hindi dahil sa hindi nalutas na mga problema ng Health Realm. Nakaramdam ng init si James, batid na si Morgoth ay isang tunay na kaibigan na magtitiis sa anumang paghihirap kasama niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7441. Maraming bagay ang hindi kailangang sabihin ng malakas. Ang isang aksyon o titig ay sapat na para maging malinaw ang lahat. Sa pag-iisip na ito, uminom muli si James ng malaking lagok ng alak. Pagkatapos, tinanong niya, "Ano ang sinabi mo?" "Kailangan kong magtakda ng mga panuntunan at magtatag ng hierarchy para sa Health Realm." "Hindi ba kailangan iyon?" Napatingin si Morgoth kay James na nagtataka. Umiling si James at tumawa, "Ang mga panuntunan ay mahalaga, ngunit hindi ito para sa Health Realm. Sila ay sinadya upang pigilan ang mga Diyos. Ang hierarchy ay mahalaga din para i-promote, gantimpalaan, at parusahan sila." Tumingin si Morgoth kay James na parang nabaliw at nagtanong, "At paano naman ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Hindi ba kailangan mo rin silang bantayan? Kung walang mga panuntunan, hindi magiging kumpleto." "Kaguluhan." Tumawa si James. "Hindi nila ako tinanggap bilang Supreme Path, kaya bakit sila magpapasakop sa akin? Anong karapatan kong magdesisyon sa kanilang kapalaran?" Napabuntong hininga si Morgoth at nagtanong, "Kung gayon, ano ang silbi ng pagiging Supreme Path? Paano mamumuhay ng may kaayusan ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms?" Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at dalawang kumikinang na kaldero ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kaliwa ay kumakatawan sa sanhi, at ang kanan ay kumakatawan sa epekto. Ang Cos Cauldron ay nagtatala ng mga aksyon at salita ng mga buhay na nilalang, habang ang Effect Cauldron ay tumutukoy sa kanilang buhay, kamatayan, kapalaran, at kasawian. Hindi ito naiimpluwensyahan ng kalooban ng sinumang Diyos, at hindi rin ito nagbabago ayon sa aking mga kagustuhan. Ibibigay ko ang kapangyarihan ng Cos Cauldron at Effect Cauldron sa Health Realm. Diyos man o mortal, makikita ng lahat ang kanilang mga sanhi at epekto sa lahat ng oras, kaya't pinapayagan silang gumawa ng mga pagbabago at matukoy ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng kanilang mga salita at kilos. Huminga ng malalim si Morgoth. Ang paraan ni James sa pamamahala sa Health Realm ay naiiba sa Wait Arapat. Ang huli ay natakot na mawalan ng kontrol at kapangyarihan. Samantala, ang dating naging walang talo, Steel ay nais na hayaan ang bawat isa na matukoy ang kanilang sariling kapalaran. Ang pagiging Hisiti at Vision ang nagbukod sa kanya, na ginagawa siyang isang kagalang-galang na pinuno. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, binigyan ni Morgoth ng thumbs up si James at pinuri, "Gumawa ako ng tamang desisyon na makipagkaibigan sa iyo. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na maging maingat sa kung sino ang pipiliin mo bilang mga Diyos. Ito ay magiging isang sakuna para sa Greater Realms kung ikaw ay magtatalaga ng kahit isang maling tao. Ang mga Diyos na ito ang kakatawan sa iyo. Kung may nangyaring mali, ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms ay hindi lamang mapupuot sa kanila kundi ikaw din ang sisisihin." Napaangat ng ulo si James sa paalala. Tinamaan ni Morgoth ang ulo sa kanyang pinakamalaking konsyerto. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan niyang magsimula sa 49th Heaven sa halip na sa Greater Realms, na pinakakilala niya.
Tumayo si Morgoth at nakangiting sinabi, sige. Pagkatapos mong maging Supreme Wrath, nauna kang pumunta sa akin at itinalaga ang asawa ko bilang unang Diyos ng Health Realm. Iyan ay higit pa sa sapat upang ipakita kung gaano kami kahalaga sa iyo. Dito tayo mananatili at babantayan ang palasyo ng historya. Kasama natin dito, walang demonyo o halimaw ang makakadaan sa Zyrecia Gate para magdulot ng gulo sa Health Realm. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Morgoth ang kanyang garapon ng Chaos Absinthe. Pagkatapos, mabilis siyang naging isang sinag ng liwanag, umalis sa Porma Sion, at pumasok sa palasyo ng historya. Sige at gawin mo ang kailangan mong gawin. Tinapos ni James ang kanyang Chaos Absinthe sa isang lagok, pagkatapos ay nawala rin sa isang kaway ng kanyang kamay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7442. Si James ay bumalik sa misteryosong espasyo pagkatapos ng isang kislap ng banal na liwanag. Itinagilid ni Franna ang kanyang ulo, nakatingin sa kanya ng may interes. Ang unang Diyos ng Health Realm ay hindi ibinigay sa iyong asawa, mga anak, o pinakamalapit na kaibigan, ngunit kay Harper. Sinalubong siya ni James ng tingin at tinanong, may pagtutol ka ba? Umiling si Franna at sumagot, hindi. Ito ay isang stopgap measure, ngunit ito ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. Mataimtim na sinabi ni James, nagkakamali ka. Hindi ako nag-iingat sa mga malalapit kong kaibigan at hindi ko kailangang makipagsapalaran laban sa kanila. Nakangiting sabi ni Franna, ganun ba? Kung gayon para kanino mo iniingatan ang 5 kayamanan ng kawalan? Kumunot ang noo ni James, naiinis sa kakayahan ni Franna na makita ang kanyang iniisip. Gayunpaman, wala siyang magawa laban sa kanya. Tinitigan siya ni Franna at sinabing, ang bawat bathala ay magkakaroon ng kani-kanyang pagkakataon at kapalaran. Ang tunay na lakas ay hindi makakamit sa pamamagitan ng biyaya. At saka, hindi ka pa nakakagawa ng desisyon tungkol sa iyong asawa. Dumilim ang mukha ni James. Pinasasalamatan ko ang iyong tulong, ang iyong kabanalan. Maaari kong ibalik ang Kylo Rose Supreme Scepter sa iyo at ibalik kita sa Xanadu Realm. Itinataboy mo ba ako? From A nakasimangot. Walang magawang sabi ni James, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ay. Tumawa si Franna at tumambad sa kanya. You're not happy that I've seen through your thoughts. I'm sorry. I forgot to tell you. Kahit hindi na ako ang cultivation heart mo, may spiritual connection pa rin ako sa iyo. Don't worry. Simula ngayon, ako na ang magiging anino mo at hindi na magsasalita sa harap ng iba. Gustong sumigaw ni James sa frustration. Ang pagkakaroon ng ganoon kaganda at kaakit-akit na tao sa paligid ay magdudulot lamang ng problema para sa kanya. Higit pa rito, alam niya kung ano ang nasa isip nito. Ang pag-iisip tungkol dito ay simpleng pahirap. Biglang nagtanong si James, natatakot ka bang hindi ko matalo ang Soremsia ng Wait Arapat at malutas ang Lear Tribulation? Iyan ba ang dahilan kung bakit gusto mong manatili sa tabi ko? Paglilinaw ni Franna, hindi ko sinusubukang subaybayan ka kundi para magbigay ng tulong. Magkakaroon ka sana ng pagkakataon laban sa Soremsia ng Wait Arapat kung hindi muling nagkatawang tao ang kanyang kaluluwang espiritu. Sa kasamaang palad. Sumabad si James, teka. Na-reincarnate na ba ang kaluluwa ng Wait Arapat? Kailan? Hindi sumagot si Franna. Sa halip, ginamit niya ang kanyang Supreme Path Power para maglabas ng eksena sa kawalan. Nagpahayag ng hindi paniniwala si James matapos mapanood ni Thea na pinatay ang kaluluwa ng Wait Arapat. Malakas na siya para patayin ang kaluluwa ng Wait Arapat. Tuwang-tuwa, itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, kaya ang aking asawa ay nakatakas na sa diwan ng kaluluwa ng Wait Arapat at malaya na. Nakatitig si Franna kay James, galit na galit. Paano ka naging walang kaalam-alam pagdating sa iyong asawa? Nagdulot lang siya ng malaking sakuna. Pinatay niya ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat, na lalong nagpapataas ng kapangyarihan ng Lear Tribulation. Ang mga hamon na haharapin mo. James interrupted, so what? What's done is done. Dapat ko ba siyang pag-alitan, bugbugin, o ikulong? Ikaw. Nawalan ng masabi si Franna. Matigas na sinabi ni James, kami ng aking asawa ay iisa, konektado sa espiritual. Magkabahagi kami ng karangalan at kahihiyan.
Siya ay nasa isang kritikal na sitwasyon at kailangang gumawa ng mga desperadong hakbang. Gagawin ko rin iyon. Habang nasa likod ang mga kamay, tumingin si James kay Franna. Hindi ba't ito ay reincarnation lamang ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath? Hindi ito ganoon kalaki ng deal. Dahil kaya niyang likhain ang Lear Tribulation, makakahanap ako ng paraan para masira ito. Sa katunayan, masisiguro ko pa nga na wala siyang pagkakataong simulan ito. Natutuwang sinabi ni Franna, ikaw nga ay isang tanga na nabulag ng pag-ibig. Ang gayong pagtitiwala at pagmamataas. Dumilat si James, tinuro siya, at sinabing, kanina pa ako nag-iisip ng kung ano-ano. Dahil alam na nating babalik ang Wait Arapath H.S. Sorremsia, bakit tayo naghihintay sa kanyang pagbabalik para simulan ang Lear Tribulation? Bakit hindi tayo gumawa ng inisyatiba upang mahanap at maalis siya ng maaga? Kung saan makakapunta ang kaaway ko, kaya ko rin. Natarante si Franna sa kayabangan at kumpiyansa ni James. Totoo iyon. Ano ang Lear Tribulation at Waltakapat H.S. Sorremsia kapag si James ay maaaring labanan ang kapalaran at baguhin ang Taoisms? Ano nga ba ang dapat katakutin? Ang mga Diyos ng Xyloria at ang mga Kailoros Gods of Nothingness ay matatag na naniniwala sa kapalaran at na ang mga kapigatian ay itinakda na at hindi maaaring hadlangan ng banal na kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga salita ni James ay sum-iris sa kanilang mga paniniwala. Nais niyang makialam sa isang paunang natukoy na kapigatian gamit ang sarili niyang lakas. Nakatitig kay James, huminga ng malalim si Franna. Biglang may lumabas na apoy mula sa ilalim ng kanyang mga paa at tuluyang nilamon siya. Nag-aalalang tanong ni James, anong ginagawa mo? Sumagot si Franna, ang kataas-taasang landas ng Health Realm ay may mga ambisyon at mga pangitain na lampas sa aking imahinasyon. Kumbinsido ako at handa akong muling magbago sa iyong puso sa paglilinang at tulungan kang maisakatuparan ang dakilang layuning ito. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumislap mula sa kanyang katawan, na naging isang cultivation heart. Pinalibutan ito ng 5 treasures of nothingness, mabilis na umiikot. Pagkatapos, pumasok sila sa katawan ni James. Nanginginig si James, saka nagpakita ng gulat na ekspresyon. A cultivation heart na naman. Nabaliw na ba siya? Wow! Wow! Ang Kailoros Supreme ay naging puso ng paglilinang. Ang walang limitasyong katawan ay nasa orihinal nitong estado. Ang Health Realm ay pinagpala. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kawalan. Sa susunod na sandali, 2 anino na figure ang lumitaw sa kawalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7443. Napakunot ang noo ni James habang ang 2 nakakasilaw na ilaw ay kumikislap sa kanyang harapan, na nagpapakita ng 2 misteryosong matandang lalaki, ang isa ay nakaitim at ang isa ay nakaputi. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay may puting buhok, mahabang puting balbas, mabait na mata, at aura ng katahimikan. Samantala, ang isa pang matandang nakasuot ng puting roba ay may itim na buhok, mala espada ang mga kilay, isang mabangis na titig, at isang nakakatakot na presensya. Ang 2 matandang lalaki ay sabay-sabay na yumuko at magalang na nagsabi, ikinagagalak kitang makilala, Supreme Path. Si James, na nagtataka, ay nagtanong, sino kaya kayong 2? Ngumiti ang matandang nakasuot ng puting damit. Ako ang kaliwang sugo ng Destiny Sect, si Waylon Doki Emma. Ang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay same time na nagsabi, at ako ang Taoist Right Saint Envoy, si Keres Mauton. Naguguluhan pa rin si James ngunit mabilis na natuklasan ang kanilang pinagmulan mula sa mga alaala ni Franna. Bagaman medyo simple ang Destiny Sect, mayroon itong malinaw na hierarchical system. Ang kanilang pinuno ay natural na si Franna, na may hawak ng Kailoros Supreme Scepter. Bukod pa rito, siya ang pinuno ng Kailoros Gods of Nothingness at may dakilang autoridad sa Xanadu Realm. Sa ibaba niya ay ang iba pang Kailoros Gods of Nothingness, na humawak ng mga posisyon sa ministeryo. Samantala, ang kaliwa at kanan na sugo, gayon din ang Path Protectors, ay nagmula sa 49 na Taoism. Kahit na ang kanilang katayuan ay nasa ilalim ng Kailoros Gods of Nothingness, mas mataas pa rin sila sa mga Diyos ng Xyloria tulad ni Nataiyi at Yasmina. Ang 4 ay maglilingkod sa panig ni Franna. Ngunit dahil sa paghihimagsik ng Wait Arapath,
ipinadala sila sa Health Realm upang protektahan ang mga Taoism. Ang kaliwa at kanan ng mga sugo ay matagal nang nawawala. Ngayong namatay na ang Path Protectors sa labanan laban sa kaluluwa ng Wait Arapath, silang dalawa na lang ang natitira. Matapos maunawaan ang kanilang pinagmulan, tumingin si James sa kanila at nagtanong, ano ang maitutulong ko para sa inyong dalawa? Nagkatinginan ang kaliwa at kanan ng mga sugo at lumuhad sa harap ni James. Nandito kami para pagsilbihan ka, guro. Gulat na tanong ni James, anong ginagawa ninyong dalawa? Hindi lang ikaw ang kataas-taasang landas ng Health Realm, kundi ang Kylo Rose Supreme ay naging iyong puso ng paglilinang. Natural, iyan ang ginagawa mong Kylo Rose Supreme ng Destiny Sect. Bilang mga sugo ng sekta, natural na nasa ilalim kami ng iyong utos. Tama iyan. Pumayag naman si Keres, puno ng respeto ang tono nito. Naintindihan ni James ang 49 na Taoism at naging Supreme Path ng Realm. Ngayon, nabigla siyang tinawag na Kylo Rose Supreme, natarante siya. Gayunpaman, kinumpirma ng mga alaala ni Franna na totoo ang lahat. Pagkatapos huminga ng malalim, tumingin si James sa kanila at sinabing, mataas ang katayuan ninyong dalawa at hindi dapat nakaluhod. Mangyaring tumayo habang nagsasalita kayo. Nagpalitan ng tingin sina Waylon at Keres, saka magalang na tumayo. Pinagmasdan ni James ang paligid at nagtanong, malamang na matatanda kayong dalawa. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mungkahi kung paano linisin ang kasalukuyang gulo ng Health Realm? Muling nagkatinginan sina Waylon at Keres, malalim ang iniisip. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7444. Nalipat ang tingin ni Yasmina mula Taiyi kay James. Pagkatapos ay sinabi niya, totoo. Hindi pa ako humihinto, wala pa akong sapat na kasiyahan. At saka, nakilala ko ang isang kawili-wiling master tulad ni James. Gagawin ko ang lahat para may talaga bilang isang Diyos. Humagalpak ng tawa si James. Huminga ng malalim si Taiyo at sinabing, nakikita ko kung paano ito. Dahil gusto mong magsaya, paano ako makakaligtaan? Pangungunahan natin ang sarili nating Daonas Realm at tingnan kung sino ang makakagawa ng mas maraming powerhouse pagkatapos ng 100 Enterpop. Mayabang na sagot ni Yasmina, sure. How could I lose to you? Ikaw. Nagalit si Taiyi. Nang makitang tumindi na ang pagtatalo, ngumiti si James. Sige. Tama na. Sa iyong mga talento, sayang nahayaan kang mamuno lamang sa Daonas Realms. Sa halip, gawin natin ito. Kayong dalawa ay igagawad bilang Taoism Goddesses ng Health Realm. Si Taiyi ay binigyan ng titulong Supreme Empress of Tribulation and Blessings, isang first-rank deity na namamahala sa Taoism of Tribulation and Blessings. Binigyan ka ng templo ng kapigatian at pagpapala sa silangan ng Supreme Dojo. Si Yasmina ang mangangasiwa sa Taoism of Good and Evil. Igagawad ka bilang Supreme Empress of Good and Evil, isa ring first-rank na Diyos. Ang Temple of Good and Evil, na matatagpuan sa kanluran ng Supreme Dojo, ay nasa ilalim ng iyong kontrol ngayon. Si Taiyi at Yasmina ay nanlaki ang kanilang magagandang mata sa gulat at hindi makapagsalita. Makatuwiran na, sa kanilang mga naunang pagkakakilanlan, sila ay kabilang na sa mga pinaka-transcendent na pag-iral sa Health Realm, at walang makagalaw sa kanila. Gayunpaman, pinahintulutan sila ni James na kontrolin ang isa sa 9 major Taoisms. Ito ay isang malaking karangalan, mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isang walang laman na katayuan na walang kapangyarihan. What's wrong? Hindi ba ito sa kasiyahan mo? Nagdududang tanong ni James matapos ang mahabang katahimikan. Nagkatinginan sina Taiyi at Yasmina at agad na lumuhad. Salamat, Supreme Path. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at binalot sila ng dalawang makulay na pinagmumulan ng Supreme Path. Dahan-dahan silang umangat sa himpapawid, napapaligiran ng 49 na Taoism lights, na agad na nagpahusay sa kanilang lakas na parang nagbibigay sa kanila ng bagong buhay. Sa susunod na sandali, sila ay lumitaw na pinalamutian ng kulay ube at gintong damit na may napakagandang jade belt sa kanilang mga baywang. Sa kanilang mga ulo, mayroon silang mga korona ng tassel. Ang kanilang katayuan, lakas, hitsura, at aura ay bumuti ng malaki sa isang kisap mata. Bawat galaw nila ay may dalang gilas at kabanalan. Sumunod, bumaril si James ng 2 pang Supreme Path Source na may maraming energy ball.
Kasabay nito, 2 kaldero ang lumipad at umikot sa harap nila. Pumili ka ng isa. Isa lang ang pagkakataon mo at hindi mo ito pagsisisihan sa huli. Pagkatapos noon, tumingin si James kina Wesley, Silver, Mordecai, at Dylan. Your turn. Nagkatinginan ang apat, natatarantang magsalita. Sinabi ni James, bibigyan kita ng mga titulo ayon sa nakikita kong angkop kung wala kang mga opinyon. Malaki ang naging kontribusyon ninyong apat sa pagtulong sa akin na makuha ang Health Realm. Dahil magkasama tayo, tumanggi akong magdusa ng mag-isa para linisin ang kaguluhang ito. Pagkatapos, nagsumite siya ng 4 na Supreme Path Sources para iangat sila sa kawalan ng hindi naghihintay na magsalita sila. Wesley, ang dating Law of Paths. You're upright and incorruptible. Nakamit mo ang isang mahusay na reputasyon sa Health Realm sa iyong katwiran. Idinedeklara kita na Supreme Emperor of Life and Death, isang first rank na bathala. Ikaw ang mamamahala sa Taoism of Life and Death at ipagkakaloob ang templo ng buhay at kamatayan sa timog ng Supreme Dojo. Taichu, ang pinagmulan ng Zymergy. Ikaw ay mapagbigay at mabait, hinahangaan ng lahat ng Zymergy. Ikaw ang magiging Supreme Empress of Space, isang unang ranggo na Diyos na namamahala sa Taoism of Space. Ang Temple of Space sa hilaga ng Supreme Dojo ay ipinagkaloob sa iyo. Mordecai, Dylan. Kayong dalawa sa simula ay hindi dapat na maglingkod sa kataas-taasang landas. Gayunpaman, napatunayan mo pare, kapanipaniwala, at may kakayahang magtiis ng mga paghihirap nang hindi nakakalimutan ang iyong orihinal na intensyon. Bibigyan ko kayo ng Daonas Realm bilang batayan para sa pangangaral ng inyong Taoism. Mula ngayon, opisyal na kikilalanan ng Supreme Path ang iyong Taoismo. Si Mordecai ay iginawad bilang kataas-taasang Diyos ng karunungan ng Health Realm, at si Dylan bilang kataas-taasang Diyos ng lakas. Ang kataas-taasang Diyos ng karunungan ay pinagkalooban ng dating Goyo at Yulia Daonas Realms, pinalitan ng pangalan ang Temple of Wisdom. Ang kataas-taasang Diyos ng lakas ay pinagkalooban ng dating Stavros at Xanthopos Daonas Realms, na pinalitan ng pangalan na Temple of Strength. Ikinapit ni Wayland ang kanyang mga kamay at yumuko. Dapat kang magtatag ng isang cultivation sanctuary at templo, pagkatapos ay pumili ng isang core para sa Health Realm. Yumuko si Keres at sumang-ayon, tama. Kailangan mo ng templo para magkaroon ng lugar para magtalaga ng mga bathala na mamahala sa 49 na langit, Zymergy, at Greater Realms. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na nagpapakita ng isang nag-iisip na ekspresyon. Isinaalang-alang niyang gamitin ang Wuya Palace bilang kanyang cultivation sanctuary. Matapos makuha ang 4 na Treasures of Nothingness, nakuha niya ang palasyo. Ang kailangan lang niyang gawin ay palitan ang pangalan nito, na isang simpleng gawain. Ang kanyang pinakamalaking hamon ay ang paghirang ng mga bagong Diyos. Maraming kaibigan at kasamahan si James na nakasama niya sa buhay at kamatayan, at natural na marami siyang alam tungkol sa kanilang pagkatao, ugali, at kakayahan. Gayunpaman, noalay siya sa kanila sa hindi mabilang na taon mula nang umalis siya patungong Zymergy. Hanggat sila ay tao, magbabago sila, lalo na sa panahon ng pagtaas at pagbaba ng Health Realm, kung saan ang puso ng tao ay ang pinakamahirap na maunawaan. Hindi sa wala siyang pananampalataya sa kanila, ngunit ang paghirang ng mga Diyos ay nauugnay sa kapalaran ng Health Realm at Greater Realms na mga nabubuhay na nilalang. Hindi niya kayang gumawa ng emosyonal na mga pagpipilian. Kung hindi, maaari niyang ulitin ang mga pagkakamali ng Wait Arapath. Nadama ni James ang isang mabigat na responsibilidad. Ang bawat salita at kilos niya ay maaaring makaimpluwensya sa buong Health Realm, na ginagawa siyang mas maingat. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni James si Franna, ikaw lang ba ang magiging puso ko sa paglilinang at wala kang gagawin? Tulungan mo akong magkaroon ng ilang ideya. Ang boses ni Franna ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Tama ang iniisip mo. Dapat kang maging maingat sa paghirang ng mga bagong Diyos. Gayunpaman, pinakamahusay na gumawa ng mga pagsasaayos simula sa 49th heaven. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinagmulan ng Greater Realm at ang iyong aktwal na base. With her assurance, hindi na nagdalawang isip si James. Ipinatawag niya ang Destiny Ausia ng ilang malalapit na kaibigan, kabilang sina Taiyi, Yasmina, Marius, Yani, Quintes,
at befriend. Kasama rin ang mga namatay na sina Wesley, Silver, Hankan, Mordecai, Dylan, Zebinak, at Lilibeth. Matapos suriin ang kanilang Destiny Ausia, alam ni James ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang Supreme Path Power para buhayin sina Wesley, Silver, Zebinak, at Lilibeth. Muling lumitaw ang apat na may kislap ng liwanag na kulay ube ginto, puno ng sigla. Pinagmasdan nila ang kanilang mga katawan, baka sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala. Pagkatapos, ipinatawag ni James sina Taiyi at Yasmina mula sa kanyang espasyo. Nagtipon ang lahat sa harap ni James, na bumubuo ng kalahating bilog sa kawalan. Maya-maya, excited na sinabi ni Wesley, sa huli, naging Supreme Path ka pa rin. Sulit ang hirap, haha. Iginala ni James ang kanyang mga mata at sinabing hindi nasisiyahan, inilagay mo ako sa isang mahirap na lugar. Mayroon akong problema at kailangan ko ang iyong mga opinyon. Lahat ay kailangang sumang-ayon. Nagkatinginan ang grupo at excited na tumawa. Nakatuon si James sa dalawang magagandang babae at sinabing, magsimula tayo sa ating mga kagalang-galang na nakatatanda, sina Taiyi at Yasmina. Kayo ay mga outside na nilalang at may mga katayuang malapit sa Supreme Path. Ngayong nagbabago na ang Health Realm, dapat kayong dalawa ay gumawa ng isang bagay para pagpalain ang lahat ng mga nilalang. Tumingin si Taiyi kay Yasmina at bumantong hininga. Kami ay mga lumang Diyos lamang na nagbunga sa Health Realm. Natapos na ang aming mga tungkulin. Logically, dapat nasa behind the scenes tayo ngayon. Pinutol siya ni Yasmina. Maaari kang magtrabaho sa likod ng mga eksena kung gusto mo, ngunit hindi ba dapat mong talikuran ang iyong anyo ng tao at kamalayan net pagkatapos ay bumalik sa pagiging nothingness aura? Kailangan mong maging walang mga pagnanasa at emosyon. Natigilan si Taiyi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7445. Nalipat ang tingin ni Yasmina mula Taiyi kay James. Pagkatapos ay sinabi niya, totoo. Hindi pa ako humihinto, wala pa akong sapat na kasiyahan. At saka, nakilala ko ang isang kawili-wiling master tulad ni James. Gagawin ko ang lahat para may talaga bilang isang Diyos. Humagalpak ng tawa si James. Huminga ng malalim si Taiyo at sinabing, nakikita ko kung paano ito. Dahil gusto mong magsaya, paano ako makakaligtaan? Pangungunahan natin ang sarili nating Daonas Realm at tingnan kung sino ang makakagawa ng mas maraming powerhouse pagkatapos ng 100 Enterpop. Mayabang na sagot ni Yasmina, sure. How could I lose to you? Ikaw. Nagalit si Taiyi. Nang makitang tumindi na ang pagtatalo, ngumiti si James. Sige. Tama na. Sa iyong mga talento, sayang nahayaan kang mamuno lamang sa Daonas Realms. Sa halip, gawin natin ito. Kayong dalawa ay igagawad bilang Daoism Goddesses ng Health Realm. Si Taiyi ay binigyan ng titulong Supreme Empress of Tribulation and Blessings, isang first-rank deity na namamahala sa Daoism of Tribulation and Blessings. Binigyan ka ng templo ng kapigatian at pagpapala sa silangan ng Supreme Dojo. Si Yasmina ang mga ngasiwa sa Daoism of Good and Evil. Igagawad ka bilang Supreme Empress of Good and Evil, isa ring first-rank na Diyos. Ang Temple of Good and Evil, na matatagpuan sa kanluran ng Supreme Dojo, ay nasa ilalim ng iyong kontrol ngayon. Si Taiyi at Yasmina ay nanlaki ang kanilang magagandang mata sa gulat at hindi makapagsalita. Makatuwiran na, sa kanilang mga naunang pagkakakilanlan, sila ay kabilang na sa mga pinaka-transcendent na pag-iral sa Health Realm, at walang makagalaw sa kanila. Gayunpaman, pinahintulutan sila ni James na kontrolin ang isa sa 9 major Daoisms. Ito ay isang malaking karangalan, mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng isang walang laman na katayuan na walang kapangyarihan. What's wrong? Hindi ba ito sa kasiyahan mo? Nagdududang tanong ni James matapos ang mahabang katahimikan. Nagkatinginan sina Taiyi at Yasmina at agad na lumuhad. Salamat, Supreme Path. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at binalot sila ng dalawang makulay na pinagmumulan ng Supreme Path. Dahan-dahan silang umangat sa himpapawid, napapaligiran ng 49 na Daoism lights, na agad na nagpahusay sa kanilang lakas na parang nagbibigay sa kanila ng bagong buhay. Sa susunod na sandali, sila ay lumitaw na pinalamutian ng kulay ube at gintong damit na may napakagandang jade belt sa kanilang mga baywang.
Sa kanilang mga ulo, mayroon silang mga korona ng tassel. Ang kanilang katayuan, lakas, hitsura, at aura ay bumuti ng malaki sa isang kisap mata. Bawat galaw nila ay may dalang gilas at kabanalan. Sumunod, bumaril si James ng dalawa pang Supreme Path Source na may maraming energy ball. Kasabay nito, dalawang kaldero ang lumipad at umikot sa harap nila. Pumili ka ng isa. Isa lang ang pagkakataon mo at hindi mo ito pagsisisihan sa huli. Pagkatapos noon, tumingin si James kina Wesley, Silver, Mordecai, at Dylan. Your turn. Nagkatinginan ang apat, natatarantang magsalita. Sinabi ni James, bibigyan kita ng mga titulo ayon sa nakikita kong angkop kung wala kang mga opinyon. Malaki ang naging kontribusyon ninyong apat sa pagtulong sa akin na makuha ang Health Realm. Dahil magkasama tayo, tumanggi akong magdusa ng mag-isa para linisin ang kaguluhang ito. Pagkatapos, nagsumite siya ng apat na Supreme Path Sources para iangat sila sa kawalan ng hindi naghihintay na magsalita sila. Wesley, ang dating batas ng mga landas. Ikaw ay matuwid at hindi nases Ira. Nakamit mo ang isang mahusay na reputasyon sa Health Realm kasama mo ang katwiran. Ipinapahayag ko sa iyo ang kataas-taasang emperador ng buhay at kamatayan, isang Diyos na may unang ranggo. Ikaw ang mamamahala sa Taoism of Life and Death at ipagkakaloob ang templo ng buhay at kamatayan sa timog ng Supreme Dojo. Taichu, ang pinagmulan ng Zymergy. Ikaw ay mapagbigay at mabait, hinahangaan ng lahat ng Zymergy. Ikaw ang magiging Supreme Empress of Space, isang unang ranggo na Diyos na namamahala sa Taoism of Space. Ang templo ng kalawakan sa hilaga ng Supreme Dojo ay ipinagkaloob sa iyo. Mordecai, Dylan, kayong dalawa sa simula ay hindi dapat na maglingkod sa kataas-taasang landas. Gayunpaman, napatunayan mo pare, kapanipaniwala, at may kakayahang magtiis ng mga paghihirap nang hindi nakakalimutan ang iyong orihinal na intensyon. Bibigyan ko kayo ng Daonas Realm bilang batayan para sa pangangaral ng inyong Taoism. Mula ngayon, opisyal na kikilalanan ng Supreme Path ang iyong Taoismo. Si Mordecai ay iginawad bilang kataas-taasang Diyos ng karunungan ng Health Realm, at si Dylan bilang kataas-taasang Diyos ng lakas. Ang kataas-taasang Diyos ng karunungan ay pinagkalooban ng dating Goyo at Yulia Daonas Realms, pinalitan ng pangalan ang Temple of Wisdom. Ang kataas-taasang Diyos ng lakas ay pinagkalooban ng dating Stavros at Xanthopos Daonas Realms, na pinalitan ng pangalan na Temple of Strength. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7446. Pagkatapos na umalangaw-ngaw ang marilag na boses ni James, apat na karagdagang Supreme Path Sources ang bumaba sa apat na bathala, na pinagkalooban sila ng banal na kapangyarihan. Nakatanggap si Wesley ng itim at puting Dao robe, isang Vitality Belt, at Life and Death Cauldron. Binigyan ng pilak ng makulay na robe, Space Belt, at Space Cauldron. Samantala, sina Mordecai at Dylan ay nakakuha ng kontrol sa banal na tore ng kani-kanilang Daonas Realms. Hindi mabilang na mga bola ng enerhiya ang nakapaligid sa kanila, na nag-aalok ng hanay ng mga kayamanan na mapagpipilian. Sabik na sinuri ni na Wesley at Silver ang mga kayamanan, masigasig na pinag-uusapan ang kanilang mga pagpipilian. Gayunpaman, si Mordecai at Dylan ay nakatayong alanganin, pakiramdam na nawala at wala sa lugar. Nang makita ito, sinenyasan sila ni James at niyaya silang palapit. Hindi ka ba nasisiyahan? O ayaw mo bang maging isa sa Supreme Path? Nagpalitan ng tingin sina Mordecai at Dylan, pagkatapos ay sabay na sinabi, kami. Tinitigan ni Mordecai si Dylan, hinihimok siyang magsalita. Matapos huminga ng malalim, tumingin si Dylan kay James na walang magawa at sinabing, ngayong ikaw na ang guro ng Health Realm, kung bibigyan mo kami ng mga titulo, natatakot ako. Nanatiling tuliro si James, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkalito. Putol sa paghabol. Pinutol ni Mordecai. Tumingin siya kay James at sinabing, labis kaming nagpapasalamat na hindi mo kami inalis pagkatapos na maging Supreme Path at sa halip ay pinili mong tanggapin kami. Inilaan mo pa nga ang Daonas Realm sa amin at binigyan mo kami ng mga titulo. Natatakot kaming madungisan ang iyong autoridad kung malalaman ito ng ibang mga banal na nilalang. Mataimtim na tumango si Dylan. Hindi kami kailanman sumang-ayon sa nakaraang Supreme Wrath. Sa ilalim ng sadyang pamumura at pagsupil ng Wait Arapath,
Ipininta na kami bilang mga masasamang puwersa na hindi karapat-dapat sa gayong dakilang karangalan. Ang Wait Arapat at ang kanyang mga kampan ay nagtanim na ng masamang impresyon sa atin sa Greater Realm at sa mga nilalang ni Zymergy. Ikaw lang ang naging Supreme Path, at masama ang tingin mo sa pagtrato sa amin ng maayos. Kahit na ikaw ang pinuno ng Health Realm, hindi mo maaaring baliwalain ang damdamin ng iyong mga tao. Sinaman sila ng tingin ni James. Sinasabi mo ba na masyado akong nagmamadali? Sumagot si Mordecai, napakabigla. Ang Greater Realm ay hindi tatanggapin. Pinahahalagahan namin ang kilos at nauunawaan namin na gusto mong bigyan kami ng marangal na pagkakakilanlan. Gayunpaman, hindi namin maaaring hayaang pasanin mo ang pasanin na ito. Idinagdag ni Dylan, hindi namin karapat-dapat na sirain mo ang iyong reputasyon sa MEN na maging kasuklam-suklam na mga tao sa chismis kung tatanggapin namin ito. Natahimik si James, napagtantong hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, kahit na mayroon siya, pinilit pa rin niyang italaga ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga Taoism ay hindi gaanong naiiba sa kanyang sarili. Paano magiging bukas ang Health Realm sa lahat at kontrolin ang kanilang mga kapalaran kung hindi nila matatanggap ang mga bagong Taoism? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7447. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Franna sa isipan ni James. Sa tingin ko rin ay hindi ito nararapat. Sinira ng Wait Arapat ang reputasyon ni Mordecai at Dylan. Dapat ay may magagawa sila para sa Health Realm at linisin ang kanilang mga pangalan. Kumunat ang noo ni James. Samantala, tila nakapagdesisyon na si Dylan. Bigla siyang lumuhad sa harap ni James at sinabing, kung talagang gusto mo kaming bigyan ng pagkakataong patunayan ang aming mga sarili, hayaan mo sana akong bumalik sa Mount Zacarias at tipunin ang ilan sa aking mga dating nasasakupan. Papasok tayo sa pinagmulan ng mga kasamaan at paprotektahan ang Health Realm mula sa mga Shadowborn. Nang makita ang determinasyon ni Dylan, lumuhad din si Mordecai sa harap ni James. Handa rin akong bumalik sa rehiyon ng Preston upang ipatawag ang aking mga puwersa upang labanan ang mga Shadowborn sa distrito ng Dread. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanila. Bago niya nasakop ang historical palace at naunawaan ang 49 na Taoismo, wala siyang ideya kung ano ang pinagmulan ng mga kasamaan at distrito ng kakilakilabot. Gayunpaman, mas malinaw na ang kanyang pag-unawa sa dalawang mahiwagang lugar na ito. Sa pag-aakalang ang Health Realm ay isang malawak at saradong espasyo, iisa lamang ang daanan nito mula sa Zyrecia Gate. Gayunpaman, 1,000,000 entrepok na ang nakalilipas, ang Wait Arapat ay nakipagsabwatan sa 5 Shadowborn upang sakupin ang Xanadu Realm at maglunsad ng pag-atake sa Destiny Sect. Bagamat natalo ang kanilang pangunahing puwersa ng kapangyarihang Xereus, na pinakawalan ng siyam na Diyos ng kawalan ng kawalang-kawalan ng Kailoros, maraming powerhouse ng mga Shadowborn ang napadpad sa kaharian ng Xanadu. Kalaunan, nakagawa sila ng 2 butas papasok sa kaharian ng Health, na kalaunan ay pinangalan ng pinagmulan ng mga kasamaan at sa distrito ng mga Dread. Iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kinailangang baguhin ng mga Diyos ng kawalan ng Kailoros ang kanilang mga Taoismo upang piliting palayo ang landas ng Wait Ara. Sa kasamaang palad, ang Path Cauldron. Ang koaling ito na maaaring magbukas ng pinagmulan ng mga kasamaan at ang distrito ng Dread ay kontrolado ng espiritu ng kaluluwa ng Wait Arapat. Ang mga koaling ito ay malamang na mahalaga para sa pagbabalik ng Sorumsia ng Wait Arapat at paglulunsad ng Lear Tribulation. Matapos mag-isip ng matagal, tumingin si James kina Mordecai at Dylan. Tinulungan niya silang tumayo at sinabing, kayong dalawa ay marangal at tapat. Ako ang naging padalos-dalos. Huminga ng malalim si James at sinabing, maaari na kayong bumalik sa inyong mga dating base at magtipon ng mga puwersa. Gayunpaman, kung papayagan ko ba kayong pumunta sa pinagmulan ng mga kasamaan at sa distrito ng mga kakilakilabot, kailangan ninyong maghintay bago ako makapagbigay ng tiyak na sagot. Gusto ko munang galugarin ang mga lugar na ito. Makakaasa kayo, hindi ko hahayaang mamatay kayo habang sinusubukan ninyong linisin ang inyong mga pangalan. Matapos ang sandaling pagkagulat, mabilis na yumuko sina Mordecai at Dylan at saka umalis. Gayunpaman, bigla silang huminto at lumingon kay James. Nang makita silang kalmadong nakatingin sa kanila, nagpalitan sila ng tingin.
Kumunat ang noo ni Mordecai at nagtanong, talaga bang hinahayaan mo kaming umalis ng ganito? Nagkibit-balikat si James at sinabing, ano pa nga ba? Hindi ko naman kayang bigyan kayo ng bawat isa ng bandila o kayamanan para matulungan kayong tipunin ang inyong mga lumang puwersa, di ba? Mga nasasakupan ninyo sila at ayaw makinig sa akin. Nag-aalangan na tanong ni Dylan, hindi ka ba natatakot na magre-rebelde kami laban sa iyo? Tumawa ng mahina si James, hindi ka sana namatay para sa katapatan at karangalan kung mayroon ka pang masasamang iniisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7448. Nagpalitan ng tingin sina Mordecai at Dylan at nagtawanan. Ipinakita sa kanila ni James ang pagkakaintindihan at tiwala sa isa't isa, na hindi na kailangan ng mga salita. Pinahahalagahan ni Mordecai at Dylan ang pananampalataya at katapatan higit sa lahat, hindi tulad ng landas ng Waitara. Ang mga pangunahing prinsipyong ito ang nagpaiba sa kanila. Yumuko si Mordecai kay James at sinabing, hihintayin ko ang iyong mga utos sa rehiyon ng Preston. Ang 36 na hindi tradisyonal na sekta ay susunod sa iyong utos ng walang pag-aalinlangan, kahit hanggang kamatayan. Tumawa si Dylan, maghihintay din ako ng mga utos sa bundok Zacarias. Gayunpaman, maaari ka bang magpadala ng Chaos Absinthe kasama ng mensahero? Tumanggaw si James nang nakangiti, pagkatapos ay pinanood silang magbagong anyo bilang mga sinag ng liwanag at pagkatapos ay maglaho. Maya-maya pa, sina Taiyi, Yasmina, Wesley, at Taichu, nakakagawa lang ng pagkadyos, ay lumapag sa tabi ni James. Nagdududang tanong ni Taiyi, ganoon na ba kalaki ang tiwala mo sa kanila? Huminga ng malalim si Yasmina at idinagdag, para silang mga time bomb na nagkikislap. Kahit ang Waitara Path ay nag-aalala sa kanila. Hindi pa sigurado ang posisyon mo bilang Supreme Path. Kung sakaling, putol ni Wesley at seryosong sinabi, sina Mordecai at Dylan ay masungit at mainitan ang ulo. Maaaring may ambisyon silang agawin ang kontrol sa Health Realm at hamanin ang Supreme Path. Gayunpaman, hindi sila kailanman tatalikod laban kay James. Tumingin sina Taiyi, Yasmina, at Taichu kay Wesley, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Nagpatuloy si Wesley, sa madaling salita. E-live. Si James lang ang tanging taong makakamit ng kanilang katapatan. Ito ay ang kanyang personalidad at alindog, hindi lamang ang kanyang posisyon bilang ang kataas-taasang landas. Hanggat si James ang kataas-taasang landas, sila ang magiging kanyang pinakamatapat na tagapagtanggol. Ito ay isang bagay na hindi kailanman makakamit ng landas ng Waitara. Habang nakikinig sa mga salita ni Wesley, mukhang nagulat sina Taiyi, Yasmina, at Taichu. Napagtanto nilang matagal nang kilala ni James ang kanilang mga karakter, kaya naman nagtiwala siyang hahayaan niya silang umalis. Sa pagninilay-nilay nito, naunawaan nila na hindi sila naniniwala kay James dahil siya ang naging kataas-taasang landas, kundi dahil nabighani sila sa kanyang alindog. Ang landas ng Waitara ay hango sa 49 na mga Taoismo, ngunit labis niyang inabuso ang kanyang awtoridad. Ang kanyang kapangyarihan ay nakabatay sa mga pagkana at kawalan ng tiwala. Sa kabilang banda, si James ay charismatic kahit na isa siyang makasaysayang nilalang. Ang kanyang kadakilaan ay nakasalalay sa karunungan, tindig, kabaitan, katapatan, ambisyon, at prestihiyo. Sa huli, ang kataas-taasang landas ay isa lamang posisyon, isang katayuan na maaaring alisin anumang oras. Gayunpaman, ang karisma ay mabubuo lamang sa pamamagitan ng mga paghihirap. Hindi ito maaaring sirain. Kahit na maglaho ang Taoismo ng buhay at kamatayan balang araw, marami pa ring mananampalataya ang lalaban para dito. Tunay ngang napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng Waitara Path at ni James. Dahan-daang lumingon si James at tiningnan ang apat na Diyos. Kayo na ngayon ang mga haligi ng Health Realm. Kailangan ko ang inyong mga opinyon sa ilang mga bagay. Ikinumpas ni James ang kanyang kamay at ikinalat. Naglabas ng ilang mga balumbon na naglalarawan sa mga kapalaran ni Nayani, Marius, Hankan, Mordecai, Dylan, Lilibeth, at Zebina. Habang iniikot ang mga balumbon sa kanila, ipinaliwanag ni James, sa ika-49 na langit, ito ang mga natitirang makapangyarihang nilalang. Kailangan ko ang opinyon ng lahat sa paghirang ng mga bagong Diyos.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7449. Nang marinig ang mga salita ni James, nagkatinginan ang mga Diyos sa isa't isa sa gulat. Alam nila na ang pinakamalalapit na kaibigan ni James, na naharap sa hindi mabilang na mapanganib na sitwasyon kasama niya, ay kabilang sa mga nakalista. Gayunpaman, kung kahit si James ay hindi sigurado, paano sila makakapagbigay ng anumang mga mungkahi? Maya-maya, nagtanong si Wesley, gusto mo bang ayusin muna ang mga bagay-bagay sa 49 na langit, o gusto mo bang sabay-sabay na talakayin ang Zymergy at ang mga dakilang kaharian? Naupo si James nang nakakross ang mga paa sa kawalan at sumagot, simulan natin kay Zymergy. Matagal na akong wala sa Greater Realms at kailangan kong personal na siyasatin muli ang lugar. Tumango si Wesley at sinabing, ayon sa kanilang mga tala ng kapalaran, ang mga individual na ito ay kwalipikado. Ang tanong ay kung ano ang kanilang magiging mga titulo. Itinaas ni Wesley ang kanyang ulo at nagtanong, kung pananatilihin natin silang lahat sa ika-49 na langit, paano naman ang ika-48 langit at sa ibaba? Hindi natin sila maaaring iwanang walang Diyos na magbabantay sa kanila. Tumango ang 3 pang Diyos bilang pagsang-ayon. Biglang nagsalita si Taichu, dapat manatili si Marius sa ika-49 na langit. Siya ang namamahala sa Wormscale Source, kung tutuusin. Ito ang pinagmulan ng lahat ng mga hayop, lalo na ang mga lumilipad na hayop. Bukod dito, ito ang pinakamalapit sa Supreme Path. Pang-aasar ni Yasmina, ganoon ba? O natatakot ka lang na mawalay sa kanya at hindi mo siya makita? Namula ang mukha ni Taichu. Hindi ako. Bago pa siya matapos magsalita, humagalpak na ng tawa ang lahat. Mas lalo siyang napahiya sa reaksyon nila. Tumawa si James at ikinumpas ang kamay. Sige, tigilan mo na ang pang-aasar sa kanya. Hindi pa sila kasal, kaya malupit kong paghiwalayin mo sila. Pero, tamad siya at hindi angkop na pamahalaan ang Wormscale Source. Dati siyang matalik kong kasama, kaya itatalaga ko siya bilang punong supervisor ng Supreme Dojo, na may 3 ranggong Diyos. Sa ngayon, siya muna ang mamamahala sa mga gawain ng dojo. Pagkatapos ay tumingin si James kay Taichu at sinabing, magsasama kayong dalawa ng matagal at mapapatibay ninyo ang inyong relasyon. Nagtawanan ang lahat sa kanyang mapaglarong sinabi. Namula si Taichu habang pinagalitan, ikaw na ang Supreme Path, pinuno ng Health Realm ngayon, James. Maaari ka bang maging mas seryoso? Sige, simulan na natin ang pag-uusap. Ikinumpas ni Taiyi ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin kay James. Hindi ba't masyadong mababa ang isang Diyos na nasa 3 ranggo para sa punong supervisor ng iyong dojo? Tumango si Wesley. Sang-ayon ako. Dapat siyang kumilos para sa iyo upang pamahalaan ang mga gawain ng Health Realm habang wala ka. Dapat man lang ay maging first rank siya. Umiling si James. Hindi. Kakailanganin lang niyang asikasuhin ang ilang mga kaldero. Wala nang ibang magagawa, kaya hindi niya kailangang maging isang first-rank deity. Bukod pa rito, ang kanyang mga kontribusyon ay medyo mababa kumpara sa inyong lahat. Hayaan natin siyang patunayan ang kanyang sarili at makamit ang mas mataas na posisyon. Nagpalitan ng tingin ang grupo, pagkatapos ay tumango bilang pagsang-ayon. Habang tinitingnan ang mga balumbon, sinabi ni James, si Bifren ang maaaring mamahala sa Wormscale Source. Tatawagan siyang Wormscale Emperor. Nagmula si Hankan sa 49 na mga Daoismo, kaya ayos lang na hayaan siyang pamahalaan ang 49 na langit. Sina Quintus at Quentin ang mga nangungunang makapangyarihang Diyos, kaya angkop para sa kanila na pamahalaan ang lahat ng bagay sa ilalim ng ika-40 langit. Biglang kumunat ang noo ni James, ang pinakamahirap ang magiging. Ang aking Panginoon, si Yanni at si Cosimian. Bagamat mayroon akong malapit na relasyon kay Yanni, na tumulong sa akin sa maraming pagsubok, ang kanyang Destiny Scroll ay may 3 blankong bahagi. At ito ang pinakamahalaga. Pinutol ni Wesley si James at seryosong sinabi, ang kanyang kapanganakan, mga unang karanasan sa buhay, at pagpasok sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Dapat natin itong seryosohin. Hindi na ito tungkol sa tiwala. Ngunit bilang ang kataas-taasang landas, dapat kang maging maingat sa pagtatalaga ng mga Diyos. Tinitigan ni Taiyi si James at sinabing, si Yanni ang lumikha ng Marcy Ice Combat Form, na may mataas na prestihiyo.
Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay ay negosyo, kabilang sa mga dakilang kaharian. At, kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanya. Kakaiba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7450. Maingat na sinuri ni Yasmina ang Destiny Scroll ni Yani at seryosong sinabi, kakaiba. Dahil hindi malinaw ang kanyang kapanganakan, mga karanasan sa buhay noong bata pa siya, at ang pagpasok sa kanyang cultivation path, dapat kang maging maingat sa kanya kahit pa siya ang iyong tunay na magulang, lalo na ang iyong amo. Huminga ng malalim si Taichu at sinabing, si Yani ay isa sa mga pinakadakilang henyo sa cultivation ng Greater Realms. Sana ay hanggang doon lang ang lahat. Matapos makinig sa kanilang mga pahayag, tumanggo si James ng may pag-iisip. Medyo hindi siya sigurado kung imbestigahan niya ang pinagmulan ni Yani, ngunit ngayon ay naramdaman niyang kinakailangan ito matapos isaalang-alang ang mga opinyon ng ibang mga Diyos. Kahit ang mga taong hinangaan niya ng husto, tulad ni na Emperador Jabari at Francistes, ay naging iba sa inaasahan. Hindi niya kayang maging pabaya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni James, na pagdesisyonan ko na ang tungkol kay Yani. Paano naman si Emperador Kosimien? Nagpalitan ng tingin ang apat na Diyos at sabay-sabay na nagsabi, hindi siya maaaring maging Diyos at dapat siyang patayin. Labis na nagulat si James nang makita ang kanilang nagkakaisang kasunduan. Bihira para sa kanila na magkaroon ng nagkakaisang opinyon. Sabi ni Wesley, ako na ang bahala dito. Dahil ako ang kataas-taasang emperador ng buhay at kamatayan, dapat ko siyang harapin ayon sa pagkakasunod-sunod ng sanhi at bunga. Hindi maaaring magpatuloy sa kaguluhan ang ika-49 na langit. Panahon na para magtatag ng kaayusan at itaguyod ang mga patakaran ng kataas-taasang landas. Matapos linawin ni Wesley ang kanyang paninindigan, tumanggo ang tatlo pa bilang pagsang-ayon. Bahagyang ngumiti si James at tumayo. Sige, tapos na tayo sa mga bagay tungkol kay Zymergy. Makakaasa ako na kayong apat ang namamahala sa ika-49 na langit, pati na rin sina Hankan, Quintes, at Quentin na namamahala kay Zymergy. Pagkatapos magsalita, ikinumpas ni James ang kanyang kamay at isantabi ang tadhana. Mga scroll pagkatapos, naghulma siya ng isang supreme. At papunta sa langit, muling binubuhay si Hankan at sina Hankan at Quentin. Kasabay nito, pinalaya sina Yani, Marius, at Quintus mula sa espasyong imbakan ni James. Direktang na-teleport din si Befriend papunta sa kanila. Matapos silang bigyan ng mga titulo, at pagbibigay ng mga tagubilin at mga turo ng mga Taoismo, iniiwan nila ang kani-kanilang mga tungkulin. Di nagtagal, sina James at Yani na lang ang natira sa lugar. Habang nakatitig kay Yani, biglang nagtanong si James, may sasabihin ka ba, guro? Noong una, nagulat si Yani pero natawa siya. Ano bang meron ako? Gagawin ko ang anumang kailangan mo. Ako, sige, kailangan nating baguhin ang ating hitsura at bumalik sa Greater Realms. Hindi nagaksaya ng salita si James. Babalik sa Greater Realms. Sa ganitong oras, nagulat si Yani. Tumanggo si James. Oo. Nakakaabala ba ito para sa iyo? Casual na umiling si Yani at sinabing, hindi naman. Aalis na ba tayo? Itinaas ni James ang kanyang kamay, at agad silang nag-teleport palabas ng mahiwagang espasyo.